parang exciting pasukin kung may kasama ka. Falls na yan, pwedeng mag-camping o ano? Pwede yun. Pwedeng mag-overnight. Pwede yun. Magkano pong bayad ng overnight? Talagang nag-e-echo. Hello? Hello? Tracy Martires, Barangay Cabezas. Noong konting trivia, bakit tinawag na Mina Tunnel o Mina Falls? Mina Falls, Mina Tunnel. Ano yan? Tunnel ginawa ko. Tunnel talaga. So, pinasok namin nila Jessica yan. Tagos ng Indang. Kailangan lang muna nating mag-sandals kasi hindi naman kalayuan yung pupuntahan natin. Pupunta tayo sa Mina Falls. Ayan, at ito yung gagamitin nating bike. The upuan by Duke Raker. Alright. The time is 11:20. Tanghali na tayo and sakto lang yan kasi yung pupuntahan naman natin falls and ayan o, makulimlim naman and yung namang pupuntahan nating Mina Falls, sabi ni Google is 12 kilometers galing dito sa bahay. Wala pa yung 1 oras kasi galing dito sa bahay along Governor's Drive is bulusok naman. Alright, tara puntahan natin ang Mina Falls. Makapal naman ang ulap. Naglalaki ang mga truck ngayon. Dito tayo sa boundary na ng Dasma at Gentry. Alright. Buti na lang mahangin kahit 11:30 ng tanghali. Diretso lang tayo, Governor's Drive. Pakiramdaman. And guys, pumapabor tayo sa hangin. Tinutulak tayo. Lyceum. Diretso lang tayo sa unahan, Manggahan na. Last 6 km papuntang Mina Falls. Dito na ulit tayo, boundary ng Gentry at 13 Martires. Banayad na ahon. Malapit-lapit na yung kakaliwa natin. Yun guys, nagka-problema ang ating pedal arm. Square type kasi na ano to, bottom bracket, and lumuwag. Ramdam ko sa pagpedal ko gumigaywang na yung pinakang arm. Inaalalayan ko na lang, hanap tayo ng bike shop. Hiram tayo rito sa bike shop ng pang-higpit para dito. Ayan yung lumuwag. Yari, siraan tayo ang bottom bracket. Iba talaga pag generic. Sana makahanap tayo ng matibay-tibay. And dito na pala tayo kakanan, tabi lang nitong Shell. Malapit na kumbaga aalalayan ko na lang sa pedal to, mapuntahan lang natin. Wag lang totaling sak yung yung pinaka pedal.
Nag-ewa nga yung pagpedal natin eh. Kaya inaalalayan ko na lang. Sabi ni Google 6 minutes. Nandun na tayo sa area. Malamang almost 6 minutes kasi yung kanang pedal na lang yung pinepersa ko. Uy, laki ng mangga. Medyo may ahon tayo pero ayun, sobrang light na lang yung pedal natin at baka bumigay. Kumana na nga tayo. 2 kilometers. Ito, maganda yung daan. And malapit na tayo sa Mina Falls. 1 kilometer na lang. Alright. 1.7 pa pala. Kala ko 1 kilometer na lang. Last 950 meters. Welcome to Barangay Cabezas, Laliana. Ayun. Madalas daw ang aksidente dito kaya slow down tayo. Dito na may mini tunnel na. Blind curve. And sobrang light na lang natin. Paakyat. Kasi baka bumigay. Ayun, napapansin naman natin na maganda yung daan. Sementado. 210 meters na lang. Tapos may portion ng lalakarin pababa. Barangay Cabeza. Ito, paglampas lang nung wala po. Ito ba yung papuntang Mina Falls? Diretso lang. Hello. Ayun oh. Dami ko palang fans dito. And dito na raw yung papuntang Mina Falls. Dito. Ayan guys. Ito yung entrance ng Mina Falls. And yun, may isang bike. Nandito lang yung parking. And ayun na yung tarpaulin nila. Ayan guys, arriving at Mina Falls. Ayan dyan si kuya, yung kausapin natin yung bantay. Tayo, magkano pong entrance? 20 lang po. 20 lang. Libre ligo na yon. Yun. Sa mga cottage po dyan, magkano bayad? Mayroon pong 250, mayroong 200, mayroong 300, iba-iba po. Iyan po bang Mina Falls na yan? Pwedeng mag-camping o ano? Pwede ho. Pwedeng mag-overnight? Pwede ho. Magkano pong bayad ng overnight? 700 cottage, 50 isang tao. Halimbawa, araw pumunta doon, halimbawa ngayon, nag-overnight, ibang bayad ng overnight. Hindi na ho. Bali, mag-interest na kayo, sasabihin nyo na mag-overnight kayo, mag-interest na kayo ng 50, magbabayad na kayo ng cottage. Magdamag na ho yun. Guys, you are invited kasi presyong 50 pesos overnight na, at ang cottage, magkano po yung 700 po. 700 overnight. Overnight. Mga ilang tao po yung kasya sa cottage in case? 15. Tapos kung may mga dala pong mga hammock, pwedeng isabit o ano. Yun. Pwede ho kayo magluto. Oo. Yung mga nagbabao ng hilaw, dyan na nila niluluto. Bawa naman po may mag-overnight, secure naman po yung lugar. Ibubingan po ng ating mga tanod pagdating ng gabi. Ayun, At ang nakakasakop po dito is 13. Tracy Martires, Barangay Cabezas. Noong konting trivia, bakit tinawag na Mina Tunnel o Mina Falls? Mina Falls, Mina Tunnel. Bakit po nasabing Mina Tunnel? Ano yan? Tunnel ginawa ng Hapon. Tunnel talaga? So, pinasok namin nila Jessica yan. Oo. Kaya lang, ang tagos niyan, indang. Ang tunnel na yan. Ngayon hindi na, wala na kaming presyo. Mahina na ang hangin. As in, mahaba po yung tunnel na yan? Mula dito hanggang Indang. Indang? Sa Indang mismo ang dulo.
kasama kayo ng pagsuot doon. Pero may makikita pa rin po dyan na tunnel. Nandiyan ang tunnel, Madad. Ah, sige po. Dito yung dito yung pinakabungad. Ay, yung bungad nung tunnel. Ay, galing. Historical place pala tong Mina Tunnel. Pinasok na ho nila Jessica Soho yan. Ayun, sige po. Maraming salamat sa info. Ayun guys, after natin puntahan yung Mayang Falls, parang medyo mas prepared yung lugar to. Meron ng pool sa baba po, no? Mayroon po. Ayun, and bababa rin tayo para ma-check natin. Siguro tong bike ko, iiwan ko na lang dito kay sir. Alam naman natin secure. Sa halagang 50 pesos makakapag-overnight na kayo, and share na lang sa cottage sa halagang 750, panalo. Ayun, ganun guys dito sa Cavite. Ang dami nyong pwedeng puntahan, lalo na yung mga nagbabike dyan. Dayuhin natin to, and ito tingnan na natin. Ayun guys, na pinark na lang natin yung bike natin dyan. Hindi ako nakapagdalan lock, and si Sir Arlan na barangay Tano dito, ibinilin ko na sa kanya, and itutur ko na kayo pababa rito. Ito na yung pababa ng Mina Tunnel. Historical pala tong place na to. Ang daanan is simentado naman, and may bakas ng sira na ng konti, pero umaayos pa naman. And yun na nga, ang maganda rito, may kapitan. Ayan, Batisan Mina Tunnel. Ayan. Alright. Dito na tayo pababa ng Mina Tunnel. Ayun, panalo pala rito guys. Eto pa lang, ang sarap maligo. Ayun oh, sa halagang another 20 pesos. Ayun, masasabi natin saan makakarating ang 20 pesos natin. Try natin bumaba. Ayun guys, sarap maligo. Ang makikita natin, ito yung sinasabi nilang Mina Tunnel. Ayan, medyo madilim papasok sa loob. Medyo magaspang na yung mini slide, pero ito guys sa halagang 20 pesos, di ba? And you know, sarap maligo. Ayun guys, nandito tayo sa tapat mismo ng Mina Tunnel. Pag tiningnan natin to pataas, matigas na adobe to yung paakyat. Ito yung sinasabi ni Kuya na bantay doon sa gate. Baka ito yung cottage na pag overnight kaya raw hanggang 50 na tao. And syempre yun oh, may mga naliligo. Yes, punta tayo rito sa kabilang portion. Ito na. Hello, hello, hello. Ayan, no entry guys. Talagang nag-e-echo. Hello, hello. Ayan, para exciting pasukin kung may kasama ka lang. And ayan oh, malamig ba? Oh, malamig ba tubig? Ayan, sarap. And syempre kailangan nating, wow, ang sarap ng tubig guys, lamig. Panalo to kasi galing sa tunnel.
yung tubig na galing sa tunnel, di ba? Lamig, panalo. Ito yung eksena rito sa Mina Tunnel, yon. Ano ngayon? Kukunti yung tao. And puro halos bakante tong mga tent nila. Pero ang dami haba. And sabi ni Kuya, meron pa raw ditong pool sa unahan na mas malaki. Yun ang i-check natin. At yun, ulitin natin. Nasabi ni Kuya, pwede rito ang overnight sa halagang 50 pesos per head and 750 yung cottage. Ayan. Ayan, try natin bumaba dito. Tatawid tayo ng ilog and ipil natin dito yung tubig kasi yung galing sa tunnel malamig. Dito hindi nakalamigan yung tubig. Ayan, pinakang sapa na lang tong tabi. Gawa na lang nila, hinaharangan ng konti yung mga sapa para lumalim. Ayun, ito talagang dito yung natural na natural. Diba? Naku, medyo may malalim pala rito. Yan ang sabi. Ano? Nakakalungkot lang. Yan daming plastic. Alright. And lakad pa ulit tayo rito. And dun sa unahan parang tumigil na yung tubig. Ayun malinaw. Malinaw dito. Malinaw yung tubig. Tapos may mga bato. Ayun, ang maganda rin dito, hindi ka na maglalakad ng malayo. Yung sasakyan, lulusong na kayo. And ang bayad sa overnight, 50 pesos per head. Di ba panalo, guys? Ayun guys, nasilip na natin. May potential, magandang kunting linis lang at alaga. And makikita naman natin, pakita na rin natin to kung ano yung meron dito sa mga cottage yan. Yung iba mga tarp na lang, pero parang mas feel ko rito overnight. Depende sa mga may gusto. And baka kalaban lang dito malamok sa gabi. Ako masaya na ako rito, may mga puno naman, dala tayo ng hammock, pwede na, di ba? And yun, pag galing natin dun sa lawa, eto pwede na natin tumbukin uli yung papuntang Mina Tunnel mismo, kung saan lumalabas yung tubig. Malamig yung tubig na lumalabas galing dun sa tunnel compare dito sa tubig sa sapa. Ayan, dun tayo dadaan sa portion na yun. And eto yung mga cottage. Ordinary day, malamang pag weekend halos puno to. Second time na nila. Mga bata, si Kuya maliit pa, nagbo-vlog na. Kuya, anong channel mo? Anong channel mo? May YouTube. Ito guys, yung dito tayo mismo sa harap ng Mina Tunnel. Yes. Ito yung harapan. Akit na tayo rito.
Ito lang yung baba ng Mina Tunnel. Hindi ganong matarik yung daanan pababa. Yung may mga bisikleta at gusto nilang ibabaron sa tent o malapit papunta dyan, kayang tiyaga ang ibaba dito sa lugar na to kung mag-overnight kayo, and kung papayag yung tanod sa taas o yung magbabantay para wala na kayong ibang iisipin ng overnight, kapiling nyo yung bisikleta nyo. Ito lang yung portion na medyo may hirapan, yung may dala ng bike, pero kayang akayin na utay-utay na iaakyat o kaya ibababa. Yun yung question natin kay Manong, kung pwedeng dalhin yung bisikleta bababa. Sir, isa pa uling question. Yung mga bikers na gustong mag-overnight, pwede nilang dalahin yung bike nila sa baba? Pwede po, para safety. Yun, oo. Mas maganda. Mas maganda. Yun din yung inisip ko kasi minsan yung mind setting nung si swim doon, iniisip nila yung bisikleta na nawawala o pabalik-balik. Pwede ho, dalhin. Yan, oo. At doon sa baba ba may kuryente? Mayroon po. Yung Cottage. Yung cottage sa bungad, may kuryente po. Oo, kasama na yun doon sa binayaran. Aha. Open every day and night. Pero pala yung mga mag-overnight dyan o yung mga umiinom, okay lang na uminom? Wala pong problema. Wala akong problema. Ay, yung hanggang kaya lang ng katawan ng tao. Pagka magkakasama, wala lang away. Pwede raw na magdala ng alak at uminom, basta hindi gagawa ng gulo. Kaya lang talaga ng katawan ng Oo, kasi yun. Mag-inom, kahit magdamag kayo mag-inom, walang problema. Ayun, may mga bagong dating. Saan galing, sir? Sa ano pa? School po ng MSc College. College. Ayun. Uy, yung bayad Buhat sapatos na yung dalawang ate, oh. Mukhang hindi nagpaalam. Hindi na ako naligo, pero pagbalik ko rito, hindi lang ligo, baka overnight pa kasi panalo eh. And yung sir, umaagos pong tubig dyan, hindi nawawala kahit tag-init? Hindi po. Hindi po siya natutuyo. Kaya, napakalamig ko ng tubig. Oo. Natural na natural. Hindi lang natin alam kung saan galing yung ibang source nun o nagmumula. Pero safe naman at wala namang ibang tao sa loob. Wala ho. Bawal ho kasi pumasok outside. Yan. Thank you very much po. And yun. Guys, highly recommended. Ang lapit ng parking. Kunting lakad lang po baba. Makakaligo na kayo sa Mina Tunnel, Mina Falls. Para kasing naging falls yung maliit na portion doon galing sa tunnel. Kaya yung tawag na nila Mina Falls, Mina Tunnel yung pababa. Pa-shoutout po Tristan Malagayo. Ayun, tapos na ba sa school o ano lang? Nakipag-date ka lang yata eh. Hindi po. Hindi ba? Mga kaklase ko po. Tropa. Ayan. Matagal po magkasama. Anong gagawin nyo sa Mina Tunnel? Maliligo lang po. Ayun. 2 beses na po to. Okay, sige. Ingat. Ayun, oh. Dito sa Palawet, ligo na kayo. Yun. Dapat Palawet kasi Bea. Ayun guys. Yung gustong mag-overnight, sobrang lapit dito. Ayun, 20 na lang ang kilo. Ayun guys, kahit yung may dalang sasakyan, mabilis puntahan. Yun sa mga magko-commute, madaming tricycle papunta ron galing sa labasan. And sabi no nila kuya, may shortcut pala na daan yun sa may 7-Eleven, sa may overpass mismo ng Hogo Perez. Alright. And yun guys, pabalik na tayo para dun sa mga bikers and mga gustong mapuntahan yung mga pinupuntahan natin. Follow nyo ako sa Strava, Jay Katigbak. Lahat ng mga post natin ng ride na nakabike, pinopost natin doon and naka-public yun para pwede nyo ring makita kung ano yung mga dinadaanan nating daan. Comment lang yung malapit dito within Cavite area, pwede natin puntahan para ma-feature natin and mapaalam dun sa iba na maraming magagandang lugar dito sa Cavite. Malakas namang magbigay ng lilim itong puno ng mahogany. Ayun guys, kanina yung dinaanan natin, tinuro yun ni Google gamit ang sasakyan.
yung lakad. Ito yung palatandaan 7-Eleven. And yung overpass dito sa Hugo Perez. Yun nga, pwede rito yung bike tumawid dito parawid dito sa kabila. Yung sasakyan doon yung daan sa may Shell. Kaya ito yung mas malapit na daan papunta ron sa Mina Tunnel. Del Apistar Bicycle Center. Grabe tigas. Tigas. Tigas din. Wala nang tama yan. Wala naman. Tigas ano? Oo, tigas na ganit na. Hirap na hirap si kuya pagtatagal. Gaspang na ng ikot. Kaya palang bigat. Ayun guys, natapos na tayo. 3:45, nandito tayo sa Manggahan. Malapit na tayo sa boundary ng Dasma at Gentry. Ang maganda ngayon, makulimlim. Salubong nga lang sa hangin. Kaya napagawa na natin itong bike natin. 5. Ayan. And malapit lang dito sa bayan na puntahan natin.